Bakit nga ba naging mukha si Easy ng gangster rap? Si Eric Wright o kilala bilang Easy ay lumaki sa Compton, California. Isang lugar na puno ng gangs, violence, at street life. Bata pa lang napasok na siya sa street hustle at nagbenta ng illegal para kumita ng pera. Pero imbis na ubusin ng pera sa kalsada, ginamit niya ito para sa music. Noong 1987, itinayo niya ang Ruthless Records at tinulungan mabuo ang NWA kasama si Dr. Dre at Ice Cube. Nang lumabas ang Straight Outta Compton, na bago ang hip-hop. Habang maraming rapper noon na safe lang ang topics, sila diretsang nagsalita tungkol sa police brutality, racism at totoong buhay sa Compton. At kahit hindi siya ang pinaka-lyrical sa grupo, si Easy ang naging muka ng NWA. Hindi dahil sa bars, kundi dahil sa kanyang confidence, image, boses, at pagiging tunay na produkto ng streets. Eventually, nagkawatak-watak ang grupo. Umalis sina Ice Cube at Dr. Dre. At nauwi ito sa isa sa pinaka-iconic na rough beef sa history ng hip-hop. Pero bukod sa pagiging rapper, mahusay din siya na businessman. Isa siya sa mga naniwala sa Bone Thugs and Harmony at tumulong para makilala sila. Pero noong 1995, na-diagnose si Eazy-E ng sakit. Isang buwan bago niya ito ipaalam sa publiko. Pumanaw siya sa edad na 31. Maikli man ang buhay niya, napakalaki ng iniwan niyang marka. Hanggang ngayon, kapag pinag-uusapan ng gangster rap, isa si Eazy-E sa unang pangalang pumapasok sa isip ng mga tao. Kayo, si Eazy ba talagang mukha ng gangster rap? Comment nyo sa baba. Gusto kong basahin. Yun lang.